So, hi guys. What's up? Again, good evening sa inyo po. Anyway guys, natapos na today yung event ng BMAX Grand Prix na World Cup qualifying. First World Cup qualifying na held sa Ideon, Yokohama. So, anong nangyari? Dun sa laro, hindi tayo pinalad. Yun yung nangyari. Hindi swerte. Sayang talaga. As in, sobrang sayang talaga yung nangyari kanina. Yun lang talaga masasabi ko. Kasi may laban yung auto natin lahat. Hindi lang sa auto ko, yung team member ko din. Kasamahan ko sa grupo. Di team member pala. Kasi member din ako sa team. So, kasamahan ko sa grupo. Yun tamang term. Kami lahat sa grupo is somehow maganda yung takbo ng kotse namin. Kaso lang talaga pag hindi talaga ibibigay sa'yo, hindi talaga ibibigay. Ganun yung nangyari kanina. But anyway, discuss ko lang kung ano nangyari sa auto natin. So, ito yung sabi ko nga sa previous video. Ito yung tatlong auto ko na isasalang ko. Bali pagpipilian ko 'yun. Kasi dito nga ulitin ko nga dito sa Japan, isang auto lang talaga ilalapag mo. 'Yun lang talaga, tapos isa lang buhay nun, walang ano. So pag natalo ka, maghihintay ka na kung kung may next hits pa ba or wala. Ganun 'yun dito sa amin. Di tulad sa atin diyan sa Pilipinas na pwede ka makapaglapag ng ilang auto tapos may lives lang na ganun. So sa amin dito hindi. Isang auto talaga dapat humanap ka ng alpha car mo dito. So yun yung nangyari sa akin. So etong tatlo, recap ko lang saglit. Na-practice ko nga siya sa na-practice ko siya sa Force Labo. Tapos so far, eto lang yung hindi ko masyadong na-practice talaga totally. Kasi, gaya ng sinabi ko last time is nabasag yung gulong niya. Hindi na ako nakapagdala ng extra. Actually, meron silang benta doon. Hindi na ako bumili kasi sayang din sa pera. Kasi meron naman akong extra. Hindi ko lang nadala. So, yun yung hindi ko siya talaga napagtuunan ng pansin. Dati guys, last 2024, eto na auto ko yung palagi kong kinukumpit. Ito yung auto na nanalo talaga palagi dati. Tapos, at the year end sa 2024, ito naman ang auto ko ngayon. Yung nanalo. And then, transition sa 2025, so far, maganda mag-perform to. Ito yung auto na binuo ko. Actually, talaga binuo ko siya kay tito ko. Binuo ko siya. Tsaka, siya din naman bumili na ito din. Pero sa mga auto kasi nila, mga tito ko, ako yung nag-maintenance. So, ako nagbuo na ito. Hindi ko to pa masyadong napagtuunan ng pansin. It's because ayoko muna parang, since auto kasi ng tito ko, ayokong masira. Parang ganun. Kasi dito sa Japan, yung layout namin dito sa Japan, hindi mo masasabi na speed lang talaga. Mayroon ding mga combination ng speed saka technical dito sa amin. So, madalas dyan sa atin, makikita mo pag speed yung layout, makikita mo talaga na speed lang talaga yung layout. May isa siguro na, part na hindi lang siya, may konting trick lang, ganun. At saka meron dyan din sa atin, pag naglatag ng technical din talaga. Dito sa Japan is, combination siya. Technical na yung layout, at the same time, speed na yung layout. So, ganun yung madalas ganun yung dito sa Japan. So, yun lang. So, and then, yun nga, kanina guys, testing natin kanina, ito yung napili ko. Ito na yung napili ko na ilapag. First nga, yung sa video, yung brake nito lahat is naka-Bluetooth. Pero nung andun na kami, nagbago lahat yung setting namin kasi sobrang linis ng ng racetrack.
yung blue ko hindi masyadong kumakapit. As in, hindi talaga. Hindi naman, kahit yung mga kasamahan ko din, what I mean, hindi din sa kanila kumakapit yung blue. Nagpalit sila ng brakes, ng ano, nagpalit kami ng timpla ng brakes. Kahit same na layout yung inanuhan namin, pinag-practicean namin sa first labo. Yung nilatag same lang na layout. Pero, iba yung ano. So, meron talagang meron siyang difference kung yung mga every particular na racetrack na gagamitin, meron talaga siyang differences sa takbo ng auto mo na mangyayari. And then, ito yung nagpapanalo kanina. Tsaka so far guys, medyo kanina hindi tayo binigo ng auto na to. Kahit hindi natin nakuha yung target goal natin na mag-qualify, magkaroon ng ticket, somehow happy pa rin ako sa nangyari sa result. The reason why is parang sa akin lang personally, kasi na ano ko din na sinasabi din ng mga mga ka-racer ko din na hapon kanina, tsaka pati sa mga kagrupo ko. Tsaka parang ini-expect nga nila na mananalo daw ata ako, parang ganun yung nangyari. Hindi naman tayo yung parang nagyayabang tayo, pero maganda talaga siya manakbo kanina. As in, blessed lang talaga kanina. Yun yung masasabi ko, blessed tayo kanina. Dahil maganda yung pinakita ng auto natin. Yun lang. Pero hanggang dun lang, di lang tayo nanalo. Pero ma-explain ko yun sa inyo bakit. Ganun yung nangyari. So, pakita ko lang yung setup ko saglit. But anyway guys, maggagawa na lang ako ng ibang video na i-features ko yung build ng setup na to. So, hindi ko na lang siya itatackle ng gusto dito. Doon lang tayo sa recap na nangyari kanina. So, ito yung pagka-register mo guys, ito, bibigyan ka nito eh. Ito yung parang paper mo, stub, parang ganun. So, Jeff nga, yung nakalagay na pangalan ko. And then, ito, pag nakalagay na yung check na dyan, guys, meaning yan, na-check na yung auto mo. Na na nila sa Marshall, chinek na yung auto mo kung may nagbisaya tuloy ako. May dapat bang baguhin or may mga issues ba yung auto mo. So, dahil check na yun, pumasa tayo agad dun sa checking. So, okay na yun. And then, after nun guys, eto yun, first hits, second, and third. So, dito yung first round. Eto yung quarters eh. Semifinals, tapos finals na ng per hit. Ito yung finals dito na banda. So, dito napapansin nyo, umabot tayo ng semis. Umabot tayo dito. Semis. Kwento ko lang bawat every hits anong nangyari. So, eto guys, isa tayo sa mga mabilis pumila. Kasi nga, during practice run, guys, nag-compete ako sa yung mga mabibilis na racer doon na. Pero kasi kaming tinitingnan na racer, mga tatlo to 5 na racer doon kanina. Na magaling sila maglaro. So, yun, kinukumpit namin yun during sa practice run. At saka, doon ko talaga nakailang bitaw ako kanina, napansin ko na may laban talaga yung auto natin. Kaya, pag ganun kasi talaga, or kahit hindi naman ganun yung auto ko, madalas talaga sa amin, ako talaga yung pumipila kaagad eh, pag magsa-start na yung race. Mas gusto ko kasi yung nauuna, kasi para isip ko kasi para at least tapos na kung pumasok, pag hindi pumasok, yun yung iniisip ko talaga, yun lang yung reason ko. So yun nga, pumasok tayo guys. And then dito maganda pa rin panakbo. Dito pa rin tayo. And then yun lang, hindi na tayo nanalo after semis. The reason why guys dito
bakit hindi na tayo nanalo noon is actually sa round na yun panalo na ako eh. nauna pa yung auto ko as in ano lang talaga, malas talaga. Biglang tumaob yung auto ko na galing sa dalawang hindi naman tumataob yung auto ko, biglang tumaob eh. Wala tayong choice. Ganun talaga yung result. So, yun yung nangyari. Sa ano. And then, sa second hit, kung pansin nyo, nanalo lang tayo ng first round. Pero, hindi tayo nanalo na dito. Anong nangyari kasi dito, nag-play safe ako dito, banda. Eto na bitaw. Ang ginawa ko is, nagbaba ako ng around, as in, 2.62 na ata yung battery gamit ko is, or hindi, 2.5 something na ba ata yun? Yung gamit ko na battery. Yun yung inano ko. Pero yung ano ko, yung kahit ganun ako nagbaba ng battery guys, ano siya, nagpapanalo yung, dumudulo pa rin yung auto ko talaga. Ang nangyari lang kanina is, dahil nga sobrang baba ko, ang ginawa ko pa nga parang, ano siya, parang nililate ko konti yung bitaw ko. Humabol dun sa grupo, tatlo kami nagbitaw. Humabol siya sa dalawang kotse. Ngayon, pagdating dun sa may tabletop, nagsabay magtalon yung auto. Yung isang auto, tinamaan pala yung auto ko kanina. Nakakita nun si Sir Art, nakita niya kasi habang nakalain siya, nasa harap siya ng tabletop. Nung pagkuha ko ng auto ko nung umembang siya doon, napatanong ako, bakit tapos ang tawag nito? Tinanong ko si Sir Art, anong nangyari? Nakita ba niya anong nangyari? Ba't tumalon? Sabi niya, yun nga, doon sa tabletop, sabay magtalunan yung tatlong auto sa tabletop, napatid yung auto ko sa isang competition. Ang isang ka-competitor ko, racer. Yun yung nangyari. Wala tayong magawa. Yun talaga. Ibig sabihin nun, di talaga atin yun. And then, dito naman, okay na tayo dito sana eh. Dapat talaga, hinayaan ko na lang maging 2.65 yung battery ko kanina lahat ng buong runs eh. Pero kasi guys, anong nangyari dito, kaya hindi tayo nanalo dito, meron akong isang katabi. Actually, yung katabi ko talaga siya. Siya yung pumasok din siya, tsaka kami yung nagtapat. Nag-timer, isa siya sa mga tinitingnan ko din na racer kanina. Nung nag-timer ako sa kanya is 21.34 yung time niya. Sa akin naman, ang sinabi lang ng tropa ko sa akin is nasa bandang 21 daw yung speed ng auto ko. Sabi ko, kung 21 based sa previous na na clock ng auto ko, if 21 something yung sa akin, hindi ko kasi alam kung ilan eh. Pero yung nag-timer ako sa kalaban, alam ko 21.34. So isip-isip ko, kung pareho kaming 21, baka ma-underspeed pa ako kung medyo, last hits na, diba? Last hit na, diba? Third hit na. Baka, isip-isip ko, kung matalo ako, yung bang feeling mo na may laban yung auto mo, may kayang ilaban yung auto mo, pero matatalo ka sa ang tawag nito, pag underspeed, yun, matatalo ka sa underspeed dahil nag-play safe. Yun yung inaanuhan ko kanina, contemplate yung isip ko kung kung alin ba yung gagawin ko is mag-play safe pa rin or itataas ko konti yung ko. Hindi ko naman siya tinaas ng todo yung voltage ng battery ko. So, ang ginawa ko is, di ba, 2.65, nasa 2.65 ako palagi, 2.62, 65, ganun ako kanina. Kasi, nung nag-practice run ako neto sa First Labo, kahit i-full charge ko siya, yung battery, 2.8, 2.9, or 3 volts, pumapasok talaga siya, wala talaga kami problema. Kaso lang, dun nga, kanina, sobrang linis ng racetrack. Hindi ko makapit yung brake. Kahit anong gawin na palit ko ng brake, tapos hindi talaga siya kumakapit. Kaya nung sa blue lang kasi yung
pinractice namin talaga na break sa ano, sa first labo kasi yun nga makapit parang hindi na kasi siya tinatapon yung auto ko eh. So nasanay ako doon na blue yung ginamit nagpalit na nga din ako. So yun nga, balik tayo sa kwento. So 21.34 nga sa kanya. So ang ginawa ko is nagtaas ako ng 2.7 na battery, yun yung ginamit ko na battery ko, 2.7 na battery. Nung pagkalapag namin, yung distance ng auto ko tsaka auto niya, ang layo pala talaga ng ano difference. Doon ako kinabahan kasi sa sobrang layo na ng auto ko, sabi ko parang medyo sumobra ata, parang feeling ko, sabi ko, isip-isip ko nung tumatakbo yung auto ko, sabi ko, ang layo nun ng kalaban para di kaya ano, sana hindi ma-course out. Yun napaisip ako ng ganun. At alam niyo kung saan nag-course out? Bigla siyang nag-course out sa lane changer. Which is, hindi naman siya nagko-course out sa lane changer. Sa sobrang bilis niya talaga pag sa lane change, doon pagdaan niya sa lane changer, sa sobrang bilis niya, hindi siya, alam yung, hindi siya yung pag, ano niya, hindi siya bumaba, dumiretso, as in, sobrang bilis lang talaga yung ano nangyari. Kaya, doon din ako nang hinayang na sana pala hindi na lang ako nagtaas ng battery. Kasi, kung nag 2.65 ako, or 2.62 na volts ng battery, based sa takbo ng kalaban ko yung sabi ko na nag-timer ako ng 21.34 sa kanya. Kadaran niya kasi 21 talaga, 21 seconds talaga eh. Kahit isip-isip ko kahit nag 26.5 ako, 26.2, based sa takbo namin ng auto ko, based sa distance din ng ano, nangyari kanina, kaya ko pang manalo sa kanya ng kahit 2.62 yung ano ko yung sa voltage ng battery ko. Yun yung nangyari kanina. And then, yun nga, natalo, wala tayong magagawa. Pero yung auto din niya pala, tumalon din yung auto niya. And then yung nanalo pa, yung pangatlong player, tapos yung player, yung ano pa naman, yung nakakatawa kasi, siya yung pinakamabagal na auto na tumatakbo doon. Isa siya sa pinakamabagal na tumatakbo na auto. Yun, hindi pala siya yung pinakamabagal. Siya yung isa sa, mabagal lang. Kasi may mas mabagal pa sa kanya eh. So, yun yung nangyari kanina sa laban kanina. Wala talaga, minalas talaga, hindi talaga pinalad. Yung kung napapansin nyo guys, nag-base ako sa 21 seconds kanina. Kasi yun talaga yung usual na finish time ng mga racer kanina, 21 seconds. Pero yung 21 seconds kanina guys, maniwala kayo guys sa actually may video naman yun, may live yun, pwede nyo puntahan sa YouTube channel ng First Labo. Naka-live yun ng video. Tapos yun, andun yun, makikita nyo yung run ko na run neto na talaga siya. Dumudulo talaga siya. So, doon na yun yung sayang lang talaga. But anyway, yun yung regarding sa nangyari kanina sa race. Tsaka ano ba? Yun lang ata yung regarding doon sa race kanina. And next time ulit tayo sa next time sa another race. Meron kaming 2 weeks after, meron kaming race, hindi, a week after pala. Meron kaming race na King of BMAX. So, yun naman yung natin, focus natin. So anyway guys, thank you and thank you for watching, and also don't forget to like and subscribe. Thank you.